Hello mga savings, welcome for another video. Ang didiscuss pala natin in this video is napapanahon, Retail Treasury Fund or RTB30 by Bureau of Treasury versus Digital Bank. So nilagay natin sa RTB30 6+% pero ang estimate niyan kasi sa February 13 pa yung pinaka-final but ang estimate niyan 6.1 and then sa Digital Bank naman 7.5 yun nilagay natin but 7.5 kasi normally ang RTB kino-compare talaga siya sa time deposit ng mga banks pero before yon pero maski nung last na RTB 29 kino-compare talaga siya sa time deposit ng mga banks but yun nga dumating na yung mga new player natin sa bangko like Digital Bank so medyo nakakasabay or minsan mas mataas pa talaga yung mga interest ng mga time deposit ng Digital Bank kaysa sa mga bonds natin. So kailangan yung mga bonds natin yung kumbaga yung pag-a-assess ng government pagdating sa interest na binibigay nila medyo nakaka-cope up or minsan dapat mas malaki pa para lalong ma-entice yung mga existing investor or new investor na pasukin talaga tong RTB30. So i-discuss natin yan isa-isa in this video. So kung interested ka sa ganitong content, this video is for you. So let's start. So i-start na tayo. So RTB30. So sa mga hindi nakakalam ng RTB30, mag-i-start yung selling nila is between February 13 to 23. But in case na gusto nyo pang humabol, lagpas na ng 23, pwede pa rin naman. Kaya lang, kukontakin nyo yung banks or yung institution na partner nila para magbenta. So mamaya pag-uusapan din natin yan. So, what is RTB? So, mabilisan lang to. So, RTB are fixed income to medium to long term. So, for this RTB30, nasa 5 years. So, long term yan. By the Philippine government to raise fund for various public project and initiative. These bonds are specially tailored for retail investors. So, medyo tingi-tingi ito. So, kaya yung minimum amount dito is 5,000 pesos. So, meaning individual investor like you and me, they pay interest regularly known as interest coupon payment. So, at its name suggests it's allow retail investor to purchase the bond directly from government through the Bureau of Treasury or authorized selling agent. So, yun nga. So, ang pinaka-short term yan. So, kumbaga parang yung nilalagay mo, pinapautang mo sa government. So, sa ibang bansa, paano ba sila nagpiprint ng pera is through bonds. So, dito sa Pilipinas, hindi ko lang alam kung nagpiprint ba talaga ng pera o yung printing na sinasabi nila is through pag-release din ng bonds which is bibili natin in case na mag-invest tayo sa mga bonds. So, yun. So, mag-start muna tayo dito sa history ng RTB. So, mag-start tayo sa RTB25. So, nag-start siya sa 2.3%. So, yung RTB pala, since interest din siya, so, nasa 20% interest. So, hindi siya tulad ng MP2 na walang interest kasi nga 5 years. Pero ito, yun nga, meron siyang interest na 20%. So, kahit sana sa dividend na 10% na lang sana but still interest kasi yan kaya 20%. So RTB25 medyo mababa pa noon 2.3 and then RTB26 nasa 4.6, RTB27 nasa 4.8. May mga amount dyan so yan din yung amount kaya ako siya kinumpare ngayon sa Digital Bank kasi yun nga from mga lumang RTB talagang kino-compare nila sa mga time deposit but now this year or last year medyo mas mataas talaga yung mga time deposit natin sa mga Digital Bank so comparable talaga so 26, 27, 28 etong 29 almost same na interest to for this year kaya lang yung final release talaga ng interest is sa February 13 pa so kung mapapansin nyo dito 6.1% yung interest so times 5.5 years yan yung makukuha natin. So, kapag nag-invest ka ng 5,000, nasa 1,347.50 yung makukuha nyo. So, etong RTB is, kumbaga, kung i-compare ko siya sa strategy ng pag-invest, kumbaga, kung ihalin tulad natin siya sa basketball, nasa defensive, ano lang to, kasi hindi ganun kalaki yung interest niya. Tapos, although mape-preserve mo nga yung capital mo, kaya lang kakainin ng inflation yun yung 6.1% less 20% na tax. Di-discuss pa rin natin later yan. So, kung gusto mo mag-add even less inflation, so, this is okay na.
Yeah, para kahit pa paano madagdagan yung pera mo after 5 years. But yun nga, meron tayong mga ibang vehicle dyan na options. But still, napakaganda ng purpose nitong RTV for nation building, saka mga project ng government. Siyempre, lagi sinasabi, sino ba dapat tumulong sa mga Pilipino, sa government natin? Siyempre, tayong mga mamamayan ng Pilipinas. So, yun. So, yung RTB 29, so, ang maximum lang kasi niya is 500K. So, yun pa ang isa. So, yung iba siguro gusto talagang mag-invest. Kaya lang, yung maximum is 500K per person. So, yun yung kikitain mo after 5 years, 134 and 750 pesos. So, kung sa MP2, mas malaki yan kasi sa MP2 walang tax. But, ibang vehicle naman yung MP2 at ibang part ng government naman yung kasi Pag-ibig yun. Ito, Bureau of Treasury. So, maraming investment na pwedeng pasukin sa government. Isa-isahin din natin yan sa mga future videos natin. So, ito na tayo sa interest rate less tax. So, since may 20% na tax nga yung RTB, so yung 6.1 nila magiging 4.8 na lang. So, naglagay ako dito ng 7% and 7.5%. Ito kasi yung kay CIMB na good for 2 years. Although 2 years lang siya, pwede ka naman mag-renew. And then, fixed interest din to kasi nga 2 years hindi na mababago yung interest. So, 7% less 20% na taxes, nasa 5.60. So, mas mataas siya obviously sa 6.1. And then yung 7.5 na 2 years ng CIMB, almost the same na siya ng interest ng may tax ng RTB 30. So, yun talaga lamang na lamang dyan si CIMB or mga digital bank natin. Meron tayo isa-isang comparison dyan. So dito pala, ang kinumpare ko dito is time deposit lang kasi yun nga yung laging kinukompare sa mga previous RTB. Pero, kung titignan mo yung video natin na interest rate for the month of February, so may mga ibang mas matataas pa. Although, itong mga matataas sample yung 14, promo lang to monthly. But itong mga monthly na to, nag-i-stay to ng ilang months. Minsan, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, or more than that. So, nagpapalit-palitan sila. So, kung gusto mo talaga ma-maximize, may mga 14%, may mga 15%, may mga 12%, may 10%, almost double yun nung 6.1. So, kung magaling ka lang mag-hustle sa pera mo, safe naman yung mga digital bank natin. So, ma-achieve mo tong 5 years term ni RTB into 3 years or 2 years. So, napakagandang ma-maximize nun. Basta marunong ka lang mag-hustle nung pera mo or mag-exchange nung pera mo. So, punta na tayo dito. So, Retail Treasury Fund versus Digital Bank. Safety of money. So, dito, safety of money kasi ang RTB safest yan kasi kumbaga government, lagi nga sinasabi ng mga napapanood ko ng video, may kakayahan yung Pilipinas na mag-print ng pera. Kaya lang dito sa digital bank, covered din naman sila ng PDIC, although may mga condition yung PDIC, but still until 500,000, which is yun yung maximum ng retail treasury fund, cover pa rin. So pagdating sa safety of money, ang nakikita ko dyan is same lang sila. So, walang difference. So, volatility, same din sila kasi capital preserve sa bank, capital preserve din sa RTB, which is covered by government or backup by government. And then, interest rate, medyo talo dyan sa retail treasury bond kasi nga kinumpare na natin kanina yan. Yung, kumbaga yung less tax nung CIMB is almost same na nung with tax ng RTB. And then, term, parehas check, pero magkakaiba tayo ng opinion dyan siguro. Pwedeng sabihin X kay retail treasury bond and check kay digital bank kasi nga 3 months to 2 years and then ano mo na lang. Pero sa ibang ayaw na ma-hassle, mas okay pa rin yung long term. Kumbaga, kasi bakit ka ba nag-i-invest? Kasi meron kang pinaghahandaan, meron kang plano in the future, sample in 5 years, meron kang gustong bilhin or gusto mo ma-preserve yung pera mo at may makukuha kang interest. So, hati dyan, pwedeng X dyan si retail treasury bond, pero chinek ko rin siya para sa ibang investor na ayaw na ma-hassle or sa ibang nagsisave ng pera. And then, liquidity of fund, dyan talo talaga dyan si retail treasury fund since 5 years term. Kay digital bank yung
kumbaga yung time deposit nila, pwede ma-withdraw anytime. Although may kaltas ng konti, but still, pwede mo ma-withdraw any time of the day. Unlike kay retail treasury bond, can be sold but through secondary market pa, tapos dadaan pa yan sa form of government, sa SEC. So, medyo may process pa. So, liquidity X dyan, kay RTB. And then, affordability. So, yun nga, yung affordability kasi nga, ang minimum kay retail treasury bond, RTB 30 is 5,000. Maximum is 500,000. Unlike kay digital bank, any amount, kahit 1 peso, kikita yan ng interest rate. Sample yung 7.5, kikita yan. So, and then, max fund amount. So, panalo ulit yan si digital bank kasi nga, sample na lang yung kay CIMB, nasa 1 million. Kay RTB is yung 500k. Medyo nalilitan ako sa part ko, sorry. Baka yung iba nalalaki sa, pero para sa ibang investor kasi, yung max nila, although gusto nila pasukin siguro, pero yung max kasi is 500k. Yan, kaya next ko siya kasi yung sa max fund, mas malaki kay digital bank. Meron pa kay digital bank no cap. And then, payout, yun. Dito sa payout, hati-hati rin dito ang siguro, but for me, in-next ko kay RTB kasi quarterly. Unlike sa digital bank, although yung kay CIMB, end of term lagi, 6, 1, 12. Pero, meron kasi sila na monthly, sample yun sa Uno digital bank. So, makakapili ka monthly or end of term. Minsan nga, mas gusto ko pa yung end of term, parang yun sa MP2, makakapili ka if yearly or end of term. Parang minsan kasi withdrawin, parang medyo hassle withdrawin kapag yearly payout. Mas okay yung end of term payout. And then, accessibility. So, kumbaga pinili ko dito si digital bank kasi nga sa digital bank napakadali mag-open. Although dito, ito kasi yung mga kumbaga partner na pwede natin bilan ng RTB, which is China Bank, DBP, First Metrosec, Land Bank of the Philippines. Alam naman natin sa mga traditional bank, napakahirap mag-register or mag-create ng account. But kay First Metrosec, madali yan. Online lang yan. Kaya lang yun nga, magpipirma ka ba tapos pipicture mo. Pero kay China Bank, hindi ko sure. Wala akong account sa China Bank kung madaling mag-open online. Kay DBP, hindi ko rin sure. Baka need mo pumunta sa branch. Pero paki-comment lang sa comment section kung mabilis ba mag-create sa China Bank, sa DBP, sa Land Bank. Kay First Metrosec, medyo mabilis. So, nagre-response din yung customer service nila. But for this, ang check sa akin is si digital bank. And then, yun nga. So, kung mapapansin nyo naman, so, kumbaga nagpantay lang sila is sa term. Although, dito pwedeng ex-retail treasury bond. And then, sa safety of money, and then, volatility, and then, majority lamang na talaga si digital bank. But, yun nga, but it's still, I recommend RTB 30, lalo na mag-i-start siya sa February 30 and 23. Yun nga, after 23, pwede pa rin naman, basta kontakin nyo lang si China Bank, si DBP, si First Metrosec, si Land Bank, kung meron pa silang available na pwede nilang ibenta. So, especially for beginner and an investor that want to try bonds. So, sa ibang hindi pa nakapag-try na gusto pasukin yung bonds, maganda kasi rin kasi mag-experience kayo sa type of investment ito na bonds. So, parang nakaka-addict din yung bonds pasukin. So, kapag nakatry na kayo ng isa, maghahanap pa rin kayo ng iba. So, maganda to sa mga beginner at sa gusto matry yung mga bonds. Although pati sa mga old na meron mga extra money na gusto nila i-diversify yung fund, maganda pa rin tong bonds. And then, yun nga, yung kumbaga yung proceed ng bonds na to is fund, the proceed of the fundraising activities are usually allocated to boost the country agriculture sector, infrastructure, and education and healthcare. So, may kumbaga may purpose talaga for nation building tong RTB 30 na to. So, napakaganda pa rin na pasukin tong investment na to, lalo na kung long term. So, yun lang in this video. Sana medyo naliwanagan yung tayong lahat pagdating sa mga comparison or ano nga ba mas okay sa dalawa. But still, nire-recommend ko pa rin na supportahan natin tong darating na RTB between February 13 to 23. So, yun lang mga ka-savings.
thank you sa panonood mga ka-savings. Please like, comment, and subscribe. Thank you.